Nagkainitan na sa likod ng politika matapos mabunyag ang giringan sa pagitan ni House Speaker Martin Tambaloslos at Senate President Jesus Escudero kaugnay ng isyu ng panggigipit kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ayon sa mga ulat, parehong kampo ay nagbubunyag na ngayon ng impormasyon na nagpapakita ng kani-kanilang pagkakasangkot o kaalaman sa mga maniobra laban kay VP Sara na una ng binatikos dahil sa paggamit ng confidential fund. Sa isang panayam, tahasang sinabi na Escudero na hindi galing sa Senado ang pressure na nararanasan ni VP Sara at iginiit na may mas malalim na motibo mula sa liderato ng Kamara. Hindi naman nagpatinag si House Speaker Martin Tambaloslos at sinabing may mga dokumento at hakbang ang ilang senador na nagpapatunay na may sabuatan umanong siraan ang Vice Presidente. Ayon sa mga tabagmasid, ito na raw ang pinakamatinding banggaan sa pagitan ng mga lider ng Kongreso ngayong administrasyon. Sa gitna ng girian, nananawagan ng publiko para sa transparency at pagkakaisa sa gobyerno, lalo't patuloy na humarap ang bansa sa mga krisis sa ekonomiya at seguridad. Samantala, tikom pa rin ang bibig ni VP Sara sa mga bagong revelasyon. Ngunit inaasahan na siya'y magsasalita sa mga darating na araw upang lidawin ang kanyang panig. Patuloy naming tututukan ang isyong ito upang maihatid sa inyo ang katotohanan sa likod ng sigalot sa kapangyarihan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Sakay, alam nyo na yan kung kanino nag-meet and greet. So itong dalawang senador na napilitan lang na mag-join sa alyansa, di ba? Sa alyansa ng mga malalansa, mga kababayan, ay nakipag-meet and greet sa ating kabilang bakod. Okay? So bakit kamo? Ayon sa minutes of meeting, di ba? May mga ganun dramatization. Minutes of meeting, babae at lalaki to ha. Etong isang senador na ito, sabi na natin si Ping Lacson. Di ba? Sabi na natin yung pangalan. Si Ping Lacson tsaka si Pia Cayetano. Di ba? Go. Ano pa naman? Wala namang preno nga bells natin. Nako, baka gurgurin. Well, maganda na kayo. Siguro ready naman kayo, no? Ito ay according sa ating source, well, si Ping Lacson naman ay very very vocal siya na tawag dito na ayaw yung, di ba nag-mention siya na pinaka-corrupt yung national budget. May mga ganong pronouncement si Ping Lacson. So ayon ay Ping, sagutin mo to, Senator Ping Lacson. So ayon sa ating Juting Jahas, wala daw nagawa, ito budulan to this is budulan portion. So wala raw namang magawa etong si Ping during election season, 'di ba? During election season, no? Election time, kundi ang makipag-alyansa sa mga bangag kahit na against siya dito sa ginawang budol-budol na national budget. All right? So ngayon dahil tapos na yung election, tapos na yung budulan portion nila, ayon sa ating Juting Jahas, ito daw si Ping Lacson at saka si, hindi ko na alam kung totoo yun, basta inosente ako. Di ba? Hindi ko alam kung totoo, pero kasi yung bubwit na yung Juting Jahas na yun, laging perfect score yun eh. Ngayon, ay parang ang dating ay nagkaroon ng salaysay na kesyo, wala sila parang umamin na wala silang choice kundi gamitin yung alyansa ng mga bangag. So kaya sila pumasok dun sa alyansa na yon. So nanalo naman yung dalawa. So kaya nga kung ito ay may katotohanan ayon sa ating puting ahas, di add points, pogi points na naman sa ating prinsesa ng ng Kalawakan, di ba? Di ba? Talagang good points ito. So ngayon, ang tanong ko, kumusta naman ang alyansa ng mga bangag? Di ba? Total, punot dulo kayo ng budulan, di nabudol din kayo ngayon kung yun ay may katotohanan. Kaya naman, di ba? Kung paano nagkukonek-konek ang pagwatak-watak ng mga bangag. Recently, I think article
kaya kulitin nyo nga si Pia Cayetano. Alam mo, in fairness sa dalawang yan, hindi ko naman na-boljak yung mga yan. Di ba kasi si Ping Lacson, dun sa smuggling, di ba? Oy, Ping! Manong Ping! Okay, may Uncle Ping ako dati. Di ba? Wala na lang siya sa Uncle Ping. Oy, Uncle Ping, bakit hindi mo naman ituloy ngayon? Si Ping Lacson ang nag-privilege speech diyan sa smuggling na kinasasangkutan ng mga BFF ni Lisa Tanas. Sila Michael Ma. 'Di ba? Lahat ng binanggit ni Ping Lacson, kaya naman siguro si Ping, kung totoo to siguro sabi ni Ping Lacson, budulin ko nga muna 'to mga ito. 'Di ba? Bubudulin ko muna 'to mga ito para naman mabalikan ko to. But anyway, mga kababayan, tignan niyo yung paano nagkawatak-watak. Recently, nagkaroon sila ng victory party, di ba? Nagkaroon sila ng Thanksgiving chuchu sa kanilang mga kandidatong nanalo. Ang article ng bilyonaryo, di ba? Na-meet ko yung kanilang correspondent na yan, si, who's that? Yung magandang kalimutan ko tayo pangalan. May memory gap na tayo. Si attorney, who's that? Yung magandang ng bilyonaryo? Dating SMNI. Namit ko yun Sana magmamargarita kami, kaya lang hindi lang natuloy dun sa The Hague. Si Attorney Karen Jimeno, ayan. Dami ko kasing nakilala dun kaya hindi ko maisip. So Attorney Karen Jimeno. Attorney Karen, baka naman pwede ka mag-chismak dito. But she seems so nice person nung na-meet ko siya. Ako naman lahat naman nice sa akin wag lang tayong atakihin, wag lang tayo budulin. So ganun pa man, nakita ninyo ang bilyonaryo, may article sila na doon sa kanilang victory party ay ang dumalo lamang si Lito Lapid at yung mga iba-iba pa. Pero yung mga key personalities nila like si Pacquiao o even yung iba nila, basta according to that report, si Leon Guerrero lang ang nandoon. So mga kababayan, ano ang sinisimbolo ng mga eksenang ganire? Di ba? Ano ang sinisimbolo niyan? Recently, maliban pa dyan na hindi sinapot ang kaniyang party-party, wala nang si Dudong Manny, kasi mag-focus na lang si Dudong Manny, mag-suntok na lang ba si Dudong? Nagbugbog ka naman Dudong. Pera-pera man yan, Dong. Baka naman, di ba? Ang pabugbog na lang si Manny. Kasi kung ako sa'yo, yung mga pera-pera mo, hindi mo na lang yan ginastos Dapat nag-ano na lang yan naggastos mo na yan sa taong bayan. Raven May, very polite si Karen. Yes, I like her actually. Even si Maris Umali love ko yan dalawang yan. Di ba? Hindi, mabait naman talaga sila during that time. Okay? Mabait naman sila. Huwag tayong mga away kasi hindi natin alam ang istorya ng mga yan sa totoo lang we have to realize na yung mga reporters, they're just doing their job na para sa buhay nila. May personal na dwelling sila sa buhay, hindi nga natin alam kung sila ay tagang tinatakot, sinisindak or whatsoever. So, ganun pa man, mga kababayan, so watak-watak na nga yung mga bangag. So, imagine mo, Thanksgiving party, di ba? Ito ay isang malaking senyales ng ang mga malalansang alyansa ay watak-watak na. Imagine mo, si Dudong Manny, sino pa ba yung hindi nanalo? Si Bong Revilla man. Yan, di sila nanalo. Kasi nga, mga losers. Okay? Mga losers, syempre, hindi sila na bit-bit ni Lisa Tanas, di ba? Hindi na calibrate yung machine para sa kanila, di ba? Swerte si Kiko Matching at saka si Bam, di ba? So ngayon, baka naman may sama ng loob kaya hindi nagpakita doon sa party na yon. So, wala na silang pagkakaisa, wala nang kwenta yung kanilang mga koalisyon ng mga alyansa ng mga bangag. Kaya no wonder inunahan na ni Clarissa Taratara yung kanyang pronouncement na sabi daw ni Bangag na mag-focus na tayo sa trabaho, diretso na tayo, ganyan-ganyan, wala nang alyansa, mga kababayan, kasi watak-watak na nga sila. Tingnan mo mismo yung dalawang senador na yan, according sa ating source, 'di ba? Ay nakipag-meet up na sa kampo ni prinsesa ng ating Kalawakan, 'di ba? Ng prinsesa ni Inday. Hindi ko lang alam kung si Inday ang kausap o yung yung BFF ni Inday. Marami namang BFF yan. I'm just not sure kung sino. Pero actually alam ko, pero wag na.
Wag na, baka ma-pinpoint pa, 'di ba? Baka magurgur pa yung ano, no? Yung ating palangginging doon. So, mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw na ito ay watak-watak na talaga ang alyansa ng mga bangag. Sabi ko nga sa inyo talagang ang mga mambubudol nagbabakbakan na budol sa budol. Kasi nga si Toby Tiangco nagdakdak. Anong sabi diyan? Dapat pala ang dinakdak natin diyan, ang title natin 10 billion campaign funds. Mga kababayan, kailangan yung magising. Ayoko na, sumisigaw na lang ako everyday ng buhay ko. Simula ako nagbablog. Ganun na lang ang bunganga. Ganun na lang ko. Napapagod din ako sa kangangal. Pero ngayon, kasi, it's very special day. So, kaya naman cool na cool lang ako. Ngayon, mga kababayan, cool na cool. Mamaya, galit na naman. So, 10 billion, according sa ibinulgar, di ba? According sa report, 10 billion ang ipinondo diyan sa alyansa ng mga bangag at tinipid di umano ni Toby Tiangco yung mga pondo sa iba't ibang bahagi, especially ng Mindanao. Sa BARM, di ba? According sa report, walang nanalo na alyansa ng mga bangag doon. Ngayon, tigo 1 million lang daw binigay doon sa mga barangay captain ba or kung sino man yon. So kaya nga kino-question nila, nagbubugbugan, naggaganyan sila ngayon. Kaya yan ang gusto natin. Mag-boxing man ba? Di ba? Hindi lang si Dodong man Dodong, mag-boxing mo. So pero ito seryoso. Mga kababayan, ito yung malungkot na katotohanan na hindi ko nga alam sa inyo na parang okay lang ba sa inyo? Yung pinag-usapan namin ni Attorney Glenn Chong kanina, yung election natin, election sa Pilipinas, sa bansang pinakamamahal natin, di ba? Ang lupang tinubuan. We spend 40 billion pesos. Sa election pa lang yan, na magkakaroon lang ng dayaan, discrepancy at kung ano-ano pa. Wala pa tong 10 billion na ito na ginastos ng alyansa based on that report para sila maipanalo nila yung 12 nilang kandidato. Ngayon, siyempre, hindi naman uubra yun. Dahil hindi naman tayo maniniwala na mananalo yung kanilang 12 candidates, di ba? Or kung ilan man yung kandidato na gusto nila kasi kaduda-duda, hindi mag-aalsa ang balat sa tinalupan, di ba, pag nangyari yun. So, going back to that Tiangco issue, ang gusto ko sabihin sa inyo, kausapin ko kayo puso sa puso, alindog sa alindog. Alindog sa alindog, puso sa puso. Ito, seryoso. Papabayaan nyo na lang ba na ang gobyerno ni Marcos Jr. ng Bangag, imagine niyo ang dami nyo, ang PhilHealth ayaw budgetan. Zero budget. Ang PhilHealth ay para sa kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino, zero budget. Pero ang campaign ng alyansa ng mga bangag, pinondohan ng 10 billion pesos. Sa isang 90 days ang campaign, sa 3 buwan lang. 10 billion. And still okay pa rin sa inyo. Ang mga anak, nanay, lolo't lola ninyo, hindi makalapit. Ako, may lumapit na naman sa akin. Na mga may sakit and everything. Walang pambiling ganito, walang gamot, Pero itong gobyerno ni Bangag, 10 billion. Sinabi nila yan, mga kababayan, okay, nasa report nila nabasa ko ng kanya, at i-google nyo, nandiyan yan. So ngayon, dahil nag-aaway-aaway sila, dahil ito daw si Toby Tiangco, di ba, ay mayroong ambition for speakership. Kaya siya ay nagbukelya sa inyo, nagbukelya sa interview pala niya, sa ABS interview niya, na kung saan na inamin na talagang binayaran with the basbas o Bangag Jr. na binayaran itong 200 plus, was it 200? Ilang mga kongresista ang pumirma doon? Anyway, para i-impeach si Day Sara, inamin mismo na sinuhulan nila. Sinabi mismo ni Inday, 1.5 cash, 6 million plus yung conditional release na kapag ikaw ay pumirma, mayroon kang additional, ayuda, gamit yung mga AKAP chuchu na yan, at pinaliwanag na nga ng ating abogadong Vice President Sara na hindi trabaho ng kongresista yung mga pagbibigay ng mga ayuda na yan o wala silang dapat
power o hawakan yung pera, 'di ba, ninyo para mamigay ng ayuda. Ang trabaho nila, mag-amend, magbalangkas ng batas, gumawa ng batas, ganyan-ganyan. So ngayon lumabas na nga sa bunganga nitong Toby Tiangco na ginasusan talaga nila at ito ay basbas ni Bangag para i-impeach ang ating Inday Sara Duterte. Hindi, this is fake news na naman to. Hindi magjugjugan silang dalawa. 'Di ba? Inamin na nila. Kaya nga ngayon mga kababayan, ang nakikita natin diyan talagang baka magkaroon talaga ng dugo-dugo, magdugo-dugo, magligo-ligo sila diyan, 'di ba? Magdugo-ligo, ito mismo sila. Maganda 'yun. Habang pinapanood natin sila na nagbo-boxing, di ba kabog, sige lang. At habang lumalakas ang ating prinsesa ng Kalawakan, 'di ba? At talagang lumalaban sa kanila ng harap-harapan at sinasabi nga nito ni prinsesa ng Kalawakan, kailangan, excited na siya. I mean, excited ba sinabi niya? Gusto niya na talaga magkaroon ng dugo-ligo na labanan diyan sa impeachment na 'yan. At with that, mailabas na kung ano man yung ebidensya niya. Hindi mo alam, baka biglang magulat na lang tayo, meron palang touchscreen na, invisible na. Ito yung mga chika boom. May dala pala si Inday na napakalaking touchscreen na, press the button. Gaganon, pipindutin mo na lang yung button, nandoon na lahat ng ebidensya. Kaya ngayon, naaalarma sila. Kaya, mga kababayan, makikita mo na lahat sila, actually, itong mga alyansa ng mga bangag, na yung mga akala nila magkakampi sila, nakikita mo na wala silang loyalty sa isa't isa. Bakit naman sila magkaroon ng loyalty? Mismo yung Bangag Jr. walang loyalty sa kaibigan niya na si Inday Sara na kung saan ang nagpanalo sa reason kung bakit siya nanalo at wala siyang loyalty sa taong bayan. May loyalty ba si Bangag? Sige nga. Ngayon, anong gagawin nila? Dahil ang sinasabi dito sa news, nag-abala daw, kumbaga ang pinagtutunan daw ng pansin ni Toby Tiangco ay yung i-maintain o manatili yang si Escudero, 'di ba, diyan sa leadership niya sa Senate or hanggang 2028 pa. So imbis daw, sinisisi siya ngayon. Kaya daw sila natalo, itong mga alyansa ng mga bangag because of Toby Tiangco. Dahil una, tinipid yung budget. I think pinagpapaliwanag pa siya kung saan napunta yung 10 billion something na pinondo ng bangag dyan. Well, it's not bangag's money. It's your money, darling. So ngayon, mga kababayan, dahil mga talunan itong mga ito at nakita ninyo yung protest vote at ipinakita ninyo na ang mga Duterte ay may alindog pa talaga. Hindi lang asim, kundi talagang maalindog pa ang mga Duterte dahil nakita nyo majority dito sa sa mga OFW ay talagang alam nyo kayo mga palangga ko mga OFW, kayo talaga kayo ay mga modelo. Okay, modelo ng pagiging Gabriela Silang. Gusto niyo makita? Okay, tignan natin kung bakit kayo modelo. Dahil dyan sa pinag-uusapan natin, okay, may mga bangag ba ngayon? Okay? Sabi ni Raven May, sayang yung taxpayer. Okay. Dahil kayong mga palangging-ging na OFW, I'll see you guys. Hope to see you very soon. Baka pag-ikot-ikot man lang tayo. Ipinakita nyo yung protest vote. Ipinanalo nyo ang Duterte 10 sa majority mga bansa, Japan, Hong Kong, Saudi ba? Hindi ko alam na kita yung iba. Pero majority, mga kababayan, nakita ngayon ng alyansa ng mga bangag na wala na talaga silang spark, wala na talagang tiwala ang taong bayan sa kanila. Now, dahil ang mga Duterte ngayon, sabi ko nga sa inyo, isang kalahating taon na lang, maghahanda na naman tayo sa susunod na naman na eleksyon. Kaya nga sabi ko, kung hindi natin lalabanan, itong pandaraya nila, dadayain nila si Inday Sara. Ito nga, galing to. Nag-meeting sila kanina. Anong na ngayon dyan? 90 na. Pakita natin sa inyo at i-analyze natin to. Okay, mga hitad. Are you ready, mga OFW ko palangging? Ayan, hindi pa to nakalabas siguro. Ano yan na naman ang pinakita ni Madam? Okay, ni Madam Harley Canyo. Madam. Okay, ngayon, pakita ko sa inyo yan. Yang papeles na yan, invitation, serbisyo, karaban, chuchu-chuchu. Okay? Nakita nyo, ito ay bagong what? Bagong dramatization 101. Ito ng, ang kanilang OFW, serbisyo karaban, caravan ng bagong bayani ng mundo. Ayan, binokelya na natin sa inyo. Basahin ko.
Sabi dito, ayan na, logo ng Department of Migrant Workers, DMWD. Ayan, Arnel Ignacio, baka gusto mo magsalita. Okay, bokelya mo na ang nalalaman mo kasi tinutugis ka nila ngayon. Sabi dito, we think, we think PRC's active participation in the interagency meetings of the Bagong Bayani ng Mundo. Bagong Bayani daw kayo mga itad. OFW Serbisyo Caravan. This whole government one-stop shop event aims to bring closer visit social protection services and programs to our overseas Filipino workers. May 15 ang date niya na, May 15. Following the agreements reached during a series of meetings, nagulat na naman siguro sila, ba't napunta na naman ito kay Inday Marlicanyo. With the partner agencies, we are pleased to inform you of the following schedules of the Serbisyo Caravan for your reference. Mga taga Hong Kong, June 8, andyan daw si Bangag. Okay, kung walang changes Qatar, June 20, Dubai, June 22, Saudi Al-Kubar, Saudi Arabia, 26-27, Riyadh, June 29-30, Jeddah, July 3 and 4, Japan, yan, July 20, Roma, Italia, October 12. Basahin nyo yung nakasulat. Meet and greet of Filipino community, Philcom with President Ferdinand Bangag Jr. on July 23. 23 daw siya. 23 si Bangag, July 23, 2025. In this regard, may we invite you to take part in these important events as we collectively work to support and uplift our bagong bayani ng mundo. Huwag natin basahin yung huli. Kadyutahan lang yan. Okay, now, ano ibig sabihin yan? Sige nga, kayo nga magpaliwanag. Okay? Bago ako magpaliwanag, okay, huwag niyong siputin. Sabi ni Victoria. Okay, ano ang paliwanag yan ng ating puting ahas na nasa loob mismo ng meeting? Huwag niyong gurgurin. Sa bagay, yung puting ahas natin, invisible yun eh. So mag-around the world na naman si Bangag. Okay, di ba? Tama, mag-around the world na naman siya, mga kababayan. So ano ang inyong pakiramdam dyan? So mag-around the world si Bangag Jr., at ngayon ay pupuntahan, iikot, di ba? Nakita nyo. Pero ayon sa ating mga palangga, okay? Ito ay inuumpisahan na nila, that's for 2028. Okay? Gagamitin ang ahensya ng gobyerno, ang DMWD, para kunyari makikipagkita sa inyo, pero kumukuha ngayon pa lang ng suporta kasi nga sukang-suka na kayo sa alyansa ng mga bangag. Meet and greet with Filipino community, chuchu-chucho. Yan po ay isang katanungan sa inyo ngayon na OFW na sinasabi yan, yung Serbisyo Caravan, chuchu-chucho na yan, kada bagong bayani ng mundo, mga kababayan, ito ay what? Ang Serbisyo Caravan na ito, yan ay pagpapanggap lamang. Politika yan, optics yan ng mga bangag. Di ba? Yan ay talagang bubudulin na naman kayo sa darating na 2028 kasi narinig ni Bangag na si Inday Sara nagsabi na, di ba? Remember Inday Sara nagsalita na pupunta siya, I don't know kung matutuloy siya, pupunta siya ng Dahig, babalik siya, mag-celebrate siya ng birthday niya. Tapos may mga nilatag din si Inday Sara na mga schedule by June, nasa ganito ako, nasa ganyan ako na, you know, alam nyo yan, di ba? May ganyan. So ngayon, napag-alaman ko yung nasa loob mismo ng meeting ayan nasabihin na naman ng mga bangag yan, fake news na naman yan. Tignan natin. Alam nyo, lahat ng mga official document na nilalabas natin dito, sinasabi nila ay fake news. Kasi pag nasukol na sila, fake news. Ngayon, ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Political optics. Mga optic yan. Mga drama-rama yan ng mga yan. Pakitang gilas, kunyari, concern kayo. Concern sila sa mga OFW. Ngayon, titignan natin. Number 1. Pera ng bayan ang gagastusin ni Marcos Jr. Pupunta sa dyan, I don't think na pupuntahan niya lahat ng event na yan. Yung bibit-bitin na mga taga DMW, yung kanilang entourage, ilan pong milyong piso ang gagastusin. 'Di ba?
dahil sa kanilang optics, okay, na paghahanda nila dahil alam nila na hindi na nila kayang, alam ko, you guys are smart, no? Mga palangga ko, na-meet ko sa mga OFW, huwag kayong pumayag. So, ito yung nakarating sa akin. Dahil mismo, ang ating puting ahas, na nag-aaktong daga minsan, puting daga, hindi nila mahuli-huli. So, yan ngayon. Ang tanongin nyo sa mga sarili ninyo, magkano yung gasto sa biyahe, yung entourage nila. Imbes na yung budget na yon, mga palangga, ilaan na lang sa healthcare, yung mga reforma, mga programa. Di ba? Ngayon, anong gagawin dyan? Siyempre, iistorbohin ni Bangag yung mga OFW na, yung mga mabubudol lang naman, di ba? Ang sinasabi para what? Ilapit ang social services, chuchu-chuchu, ni Bangag. Mga kababayan, kung gusto ilapit ni Marcos Jr. ang serbisyo sa mga OFW, ang bawat konsulado, ang bawat embahada, dapat nandyan ang serbisyo. Hindi yung kadyutahan niya, gagamitin ang pera ng bayan, baka sisingot lang siya dyan, di ba? Mag-aadik-adik lang ang gago, di ba? Kung gusto niyang suportahan ang mga hinaing ng OFW, mga problema ng OFW, hindi niya kailangan gamitin yan. Yung mga pag-ikot-ikot, dahilan lang yan. Kasi nga in preparation niya sa 2028, I'm telling you, katatapos na ng election, dayan sa election, eto na naman tayo. Sabi ko nga sa inyo, hanggang sa huling hininga natin dito, hindi tayo titigil hanggat hindi natin napapanagot itong mga bangag na ito. So gusto kong maintindihan ninyo, hindi naman kayo siguro shongabels katulad ng mga bangag, di ba? Hindi naman kayo, na walang alam katulad. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!